Dapat nagiling ko tayo sa Panginoon na wala tayong ibang tinuturing lalakas. Ang lakas natin isang Panginoon lamang. Kasi maraming mga Christian na umaahas sila sa kaya ko ito. Malakas ako. Kaya ko naman yan. Kahit hindi ako tulungan. Kaya ko naman sa buhay ko na magawa ko mga ganong bagay. Pero gusto sabihin ng Panginoon na wala kang magagawa pag wala ka sa Lord. Gusto lang sabihin ng Panginoon na wala kang magagawa pag hiwalay ka sa akin. Magkakaroon ka lamang ng lakas pa ikaw ay nakakunik sa akin. Kaya napakalaga sa buhay natin yung connection natin sa Lord. Ito yung pinakamaganda sa atin. Yung may connection tayo. Dahil pag may connection ka, anytime na kailangan mo siya, dahil may connection ka, magkakaroon ka nito. Kaya sabi nga rito, the Christian life is not about striving to be better in our own strength. It's about yielding to the Holy Spirit. Ibig sabihin, magpapatinod ka sa anong sinasabi ng Holy Spirit. Kasi pag wala tayong Holy Spirit, napakahina talaga tayo. Pag wala tayong power galing sa Panginoon, sinasabi ko po sa inyo, napakahina ka talaga. Pero, pag dumating yung power sa ng Panginoon, tingnan natin, magiging kakaiba ka. Yung dating wala kang power, ngayon magkakaroon ka ng super power. Dati na natural ka lang, magkakaroon ka ng supernatural power sa mga magitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi rito, it's all about yielding to the Holy Spirit and allowing Him to produce His character in us. Kailangan talaga yung mga karakter ng Panginoon is talagang ma-achieve talaga natin sa ating mga buhay. Ano ba yung mga karakter na yun? Mamaya mahatakal natin yung 9 fruit of the Holy Spirit. Kaya napakaganda po sa buhay talaga natin. Kaya nga sa buhay nyo, huwag kayong kumagay, either na naisip nyo minsan na parang susuko ka na. Parang pakiramdam mo, parang malayo ka sa Lord. Pakiramdam mo lang yan. Pero ang totoo, napakalapit ng Panginoon sa ating mga buhay. Magdiwala ka lang at higit sa lahat, manampalataya po tayo sa Panginoon na gagawin ng Lord ang mga plano niya na pinakamagandang plano sa buhay mo. Baka wag ka lang magpa-affected sa kung ano ang nakikita mo o nararamdaman ng buhay mo. Kaya sabi rito, ang sabi rito sa Galatians chapter 5, 16 to 26. Pero bago yan, babasahin ko po rito. Paul contrasts the deeds of the flesh with the fruit of the Spirit, revealing that real transformation happens when we walk in the Spirit, but what the fruit of the Spirit and how to do, we see it on our daily lives. Let's explore this truth, both biblical truth and practical example. Ang tanong, what's the fruit of the Spirit? What's the fruit of the Holy Spirit? Ito na. The fruit of the Holy Spirit is the evidence of God's work in our hearts. Ito yung ebidensya. Ang sabi rito, it is the evidence of God's work in our heart. Ano na ba ang ginawa ng Panginoon sa iyong mga puso? May ginawa na ba siya sa atin? O ikaw may ginawa ka na ba sa Lord? Kaya nga may isang tao nagtanong sa kanya, ano kaya ang magagawa ko para sa kanya? At ano naman ang magawa niya para sa iyo? Kaya nga sa ating buhay, huwag nating isipin na ano kaya ang magawa niya sa akin. Baliktarin natin, ano kaya ang magawa ko para mas lalo akong lumago sa Panginoon? May mga taong ganun eh. Na-in-expect mo kasi puro ka lang kasi tanggap, wala kang balik. Di ba may mga ganun? Isipin natin ano naman kaya ang maibigay ko sa Lord para sumaya naman siya. Pwede ba yon? Kasi pag puro tayo tanggap, okay lang yun pag wala talaga. Pero pag mayroon, kaya iba ang sabi ng Lord sa kanyang salita, no, kaysa sinasabi ng mundo. Ang sabi ng Lord, the more you give, the more you receive. Tama ba? Pero pag sa mga kuripot ko, no, ay mahirap yan. Mauubusan ka yan. Di ba? Ibang panahon ng mundo sa panahon ng Panginoon. Di ba? Ang sabi ng mundo, pag binaril ka, barilin mo rin. Pag inaway ka, awayin mo rin. Pero ang sabi ng Panginoon, love your enemy. Masakit, no? Kabaliktaran talaga. Pag sinampal ka sa kabila, iharap pa ang kabila. Ay sa ating mundo, hindi ganon. Pag sinampal ka, maaaring iwan ko kung anong mangyayari sa'yo. Grabe talaga. Pero grabe ang panuntunan ng Panginoon sa ating mga buhay. At isa pa magpatawad ka, 7 times 7. Ay sa atin, 2, 3. Ang kasunod yun, baka sementeryo ka na. Di ba? Mahirap talaga no, ang mundo, no? Kung isipin mo, taliwas talaga sa iminumungkahin ng langit. Iminumungkahin ng ating Panginoon. Pero gayon pa man, dapat talaga tayong sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Lord, if you love me, keep my commandments. Kung iniibig mo ako, dapat sundin mo ang aking mga utos.
Kaya kung yung mga magulang na hindi mga magulang, yung mga anak na hindi sumusunod sa kanilang magulang, ibig sabihin nun, hindi nila mahal ang kanilang mga magulang. Tama ba yun? O talagang nagkaroon lang talagang dinamad? May mga ganong sitwasyon sa buhay natin. Pero gayon pa man, salamat sa Lord sapagkat ang Panginoon is laging tapat sa ating mga buhay. Hindi siya nagkukulang. Kaya sabi rito, the word of the Spirit is the evidence of God's work in your heart. It's not something we achieve through willpower. It's the natural outflow of abiding in Christ. Paul described in Galatians 5:22-23 as love. Ito na yung the fruit of the Holy Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dapat talaga meron tayo niyan. Siguro iwan ko lang sa atin, may mga dalawa tayo, tatlo, o mahirap na yata makaapat. Mahirap na makalima. Iwan ko lang. Pwede siguro sa mga sandali ang pagkakataon lang, mga in a minute lang. Pero sa long term ay medyo mahirap. Kasi ang sabi nila, tao lang kasi nagkakasala. Di ba? Masa lagi sinasabi ng mga tao lang kasi ako nagkakasala talaga. Eh laging sinasabi ganun, tao lang kasi. Ang laging sinasabi nila, siyempre tao lang, nagkakamali talaga. Pero pag laging ganun ang magiging pamantayan mo sa buhay, maaring magiging ganun lang talaga ang ma-achieve mo sa iyong buhay. Sabi rito, one key distinction, okay, wag na tayo dito. Dito na tayo. Walking in the Spirit versus walking in the flesh. Saan kayo? Walking in the Spirit or walking in the flesh? Kasi bago mo ma-achieve yung Holy Spirit na yan, yung fruit of the Holy Spirit, mamili ka sa dalawa. Saan ka ba lumalakad? Lumalakad ka ba sa laman o lumalakad ka sa banal na Espiritu ng ating Panginoon? Kasi minsan nagka-conflict ang dalawa nito. Nag-aaway ito. Nag-aaway si kaliwa at si kanan. Kaya sabi nila sa akin, Mar, saan yung pato? Ay sabi niya, yung sa kaliwa, saan? Sabi ko, mahirap mo hanapin yun, baka sa likuran mo. Kasi kung may pato daw, may pakaliwa. Sabi ko yun pa ang hindi pa nagawa. Kaya ganoon talaga sa buhay natin. Kailangan talaga alamin natin kung saan tayo lumalakad. Kasi minsan, ang nangyayari sa atin, mas nananaig yung walking in the flesh kaysa walking in the Spirit. Sabi rito, the fruit of the Spirit is the evidence. Okay, basahin ko lang. Paul make one clear that walking in the Spirit is the only way to overcome sin and live in freedom. When we are led by the Spirit, we naturally turn away from selfish desire. Kaya nga, bago kayo lumalakad sa banal na Espiritu ng Panginoon, yung mga kasalanan mo, namamatay at namamatay po yan. Sinusunog ba siya? Habang lumalapit ka sa Panginoon, yung mga kasalanan mong dati, nawawala at nawawala at nawawala. Nasusunog at nasusunog at nasusunog. Naalala nyo yung si Elijah ba yun, yung ginawa ng chariot of fire? Habang kinukuha siya ng Panginoon, nasusunog at nasusunog at nasusunog siya hanggang sa yung totally flesh, mawala. Kaya ganun yan, habang lumalapit ka sa Panginoon, yung mga dating nagagawa mo, hindi mo na magagawa. Dati ikaw hindi ganito, dati ganun ka, ngayon hindi ka na ganun dahil nagbabago at nagbabago at nagbabago ka. So, ganun po sa buhay natin. Kaya napakalaga na talaga tayo ay pumili tayo sa walking in the Spirit. Kaya sabi rito, it is the natural outflow of abiding in Christ. Okay. Paul make it clear that walking in the Spirit is the only way to overcome sin and live in freedom. When we walk our life with the Spirit, we naturally turn away from selfish desire. It is not about suppressing sinful tendencies with sure determination, but about being so filled with the Spirit that sin lose its appeal. Kaya nabangan na talaga na tayo po ay walking in the Holy Spirit. Kasi nga, ang sabi ng Lord na huwag kayong mamuhay ng makalaman. Dapat pakamuhay tayo ng makalangit talaga. Kaya lagi ang sinasabi sa aking salita, looking in Jesus, the author and the perfecter of our faith. Sa kanya talaga tayo dapat tumingin. Kaya nga sabi niya na dapat yung mga mind natin saan nakaset? Dapat sa mga bagay na makalangit. Kasi ang ngayon mo kasi is nakaset sa mga bagay na makalupa, ayun ang mangyayari. Kaya nga kung sino yung pinag-uukulan mo ng panahon, siya yung pinaglilingkuran. Tama ba ko?
Kung saan ka nag-uubos ng oras o lakas mo sa iyong pinapanginoon mo. Tama ba? Kasi nga lahat ng panahon mo sa Kanya maginugol. Kailangan pagdating sa Panginoon, kung sino talaga yung pinapanginoon mo, dapat doon ka talaga mag-gugol lang panahon. Kaya nga, sabi ng Lord, kayo yung mga alipin ko. Ibig sabihin, pag alipin tayo ng Panginoon, siya ang ating Panginoon. Pag alipin ka ng Lord, in spiritually, wala kang magagawa. Dahil ano man ang sabihin ng Lord sa'yo, kailangan kang sumunod. Dahil ikaw ay alipin. Pag alipin, Pag alipin ikaw ay may tali sa liig, parang baka ba? Na pag hinila ka, wala kang dapat i-reklamo. Ganun eh. Kaya nga, pag si Lord talaga itinutuloy mong Panginoon ang buhay mo, siya talaga dapat ng Panginoon mo. Wala na ibang Panginoon pa. Kaya nga, siya ang Panginoon ng Panginoon. Yun po pinakamahal sa ating Panginoon. Na siya na yung pinaka-Diyos natin. Na wala ng ibang Diyos maliban sa ating Panginoon. Kaya nga, the desire of the flesh and the desire of the spirit are at war. Minsan naglalaban ito eh. Minsan naglalaban ng ating isip at puso. Tama ba? Minsan gusto ng isip, ayaw ng puso. Sa pag-ibig, ganun eh. Pag-usapan ay pagmamahal, ganun nangyayari ang ganun sitwasyon. Kasi ang iba ang inisip practical. Ang iba naman pagmamahal. Saan kayo? Ang makakarelay niyan yung kabataan. Ang sabi nila, practical tayo ngayon. Kasi mahal mong asya, magugutom ka naman. Wala siyang trabaho. O mahal mong asya, wala siyang trabaho. Ano makakain ng pamilya mo? Eh samantala siya mayaman, lahat kompleto na. Wala kang kahirap-hirap. Ikaw, Ate Jel, anong sagot mo? Sabihin ng mama mo, nak, doon ka sa kanya, mahal mo nga siya, magugutom naman ang pamilya mo. Ngayon, mag-iisip ka, ay mahal ko siya eh. Kahit anong mangyari, mamatay man ang mundo, mamatay man ang mga aso niya, bahala siya, basta mahal ko siya. Di ba? Kaya nga, ang pagmamahal talaga, lahat i-give up para sa taong mahal mo. Tama naman talaga. Ang sabi nga, ang pag-ibig ay parang, ay parang love. Love is mahilab kapag tumalab sa pusok in love. Ayos ba? Mga hugot times ay. Mahatakan natin mamaya yung love na yan. Kaya sa Panginoon talaga, kaya isakripisyo ang lahat sa taong mahal mo talaga. Kahit gaano man yan kahirap ang buhay, pag mahal mo talaga. May mga magulang na ganoon eh. Kahit mamatay man ako, kapalit ng pagmamahal ko sa anak ko, ibigay ko. Kahit kunin pa ang puso ko, ibibigay ko sa anak ko, gagawin ko dahil mahal ko siya. Iba kasi yung tinatawag na agape love. Pag sinabing agape love, ito yung pagmamahal ng Panginoon na grabe. Kayang ibigay ang lahat. Kahit walang kapalit, kayang ibigay. Dahil ganun po ang binigay sa atin ng Panginoon na panuntunan sa ating mga buhay. Okay? Baka abutin tayo dito ng alas 11. Gumagana ba yung reloj? Okay ba? O sige, dito tayo. Sige. Kaya sabi rito, the transformation is gradual. Much like a seed that grow into a tree. At first, the changes may seem small, but over time, as we remain faithful in walking the Spirit, we begin to see the evidence of spiritual fruit in our action, thoughts, and attitude. Ang sabi rito, practical example of the fruit of the Spirit. Dito na tayo, yung kanina. Practical example of the fruit of the Spirit. Understanding to the fruit of the Spirit is one thing, but living it out is another. Ang sabi rito, ang ating practical of the Spirit, yung the fruit of the Spirit, ito na, love. Dito na tayo. Pag sinabing love, ano nga? Love, choosing to forgive someone. Kayo ba, minsan nakapagpatawad na kayo sa mga taong nagkamali sa inyo? O baka hanggang sa ngayon, hindi nyo pa kaya mapatawad dahil ang sakit naman ang ginawa sa akin. Hamakin mo ba naman ay in love ako sa kanya tapos iniwan ako bigla? Ang sakit, di ba? Akala ko magpapakasal lang kami tapos iniwan ako sa altar mag-isa. Wow naman, ang sakit ng mundo. Di ba? Masakit yun. Ikakasal ka na tapos tinalikuran ka. Nag-aantay ka doon. May kwento yan sa Facebook eh. Kakasal na siya. Hindi dumating yung lalaki. Hindi yung lalaki ba yung babae? Ang saklap nun. Kasi naka-ready na yung mga handaan. Saka ang buong sambayan nakaabang para sa yung dalawa. Tapos wala ka. Iwan ko lang kung give up yung tao na yon. Masakit yun sa ganung sitwasyon. Pero, wala tayong magawa, sitwasyon nila yon. Ganoon naman talaga ang buhay eh. Kumbaga, sitwasyon nila. Pero sa ating buhay, ang sabi rito ng Panginoon, ito, love choosing is to forgive someone who hurts you. Even when it's undeserved, loving unconditionally, Jesus Christ love us, even that it's difficult.
Kahit sa pinakamahirap na bagay, kailangan mo talagang mahalin. Ganun si Lord sa atin eh. Kahit gaano man tayo kahirap, kahit minsan sobrang tayong pasaway, pero mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kahit isipin natin na siguro kung ang Panginoon ay tulad natin, ng mga tao na masawaon baga. Kumbagay, ang isip baga ay parang limitado lang, iwan ko lang kung papatawarin pa tayo. Pero grabe kasi ang pag-ibig ng Lord, no? Grabe ang lawak ng kanyang pagmamahal sa atin. Sobrang haba baga ng pasensya niya. Kasi yung tao minsan sobrang, kumbaga i-expect natin na sobrang kuwan tao. Gagawa siya ngayon, tapos pahingi siya sa lunang tawad, gagababalik na naman sa kasalanan, di ba? Pero salamat sa Lord sapagkat yung pagmamahal niya sa atin is walang katumbas na pagmamahal. So yung tinatawag na is unlimited love. Sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Kaya nga napakabuti talaga ng Panginoon sa ating mga buhay. Dahil totoo ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Wala itong halong biro talaga. Pag si Lord ng mahal, totoo talaga siya. Kaya sabi niya, ako mismo, at saka yung sinabi sa kanya sa John, ang sabi niya, ako mismo ang pumili sa inyo. Ibig sabihin noon, siya mismo ang pumili sa atin. Hindi kita ang pumili sa kanya, bagkus siya mismo ang pumili sa atin. Kaya nga, sa sinapupunan ka pala ng yung mga nanay at tatay, nanay lang pala, may kita natin na pinili ka na ng Panginoon. May purpose kasi siya kung bakit ka isinilang. Kaya masyurte ka pag isinilang ka. Kasi may mga tao kasing isinilang sila, parang sinusumpa nila ang mundo, bakit pa ako ipinanganak? Diba? Pero hindi nila alam, may purpose kung bakit siya ipinanganak. Dahil alam mo bakit? Dahil mahal tayo ng Panginoon at may plano siya sa buhay natin. Okay? At ang pangalawa ay, ano yung pangalawa? Joy. Kaya nga sa ating buhay, pag may pangalan kang Joy, wala ka na talagang lungkot. Puro lang joy. Kaya pag joy ka lagi, ay huwag kang magtaka. Ay joy lagi. Kahit galit yan, Joy. Galit na, joy pa rin. Ay wala ka lang magagawa. Pangalan niya na yun. Kumbaga, ganoon na talaga. Kahit galit, ang tawag ko pa rin, Joy pa rin. Yan ang bilang maganda sa atin, oh. Kahit galit, ganoon pa rin. Kaya sa buhay talaga natin, ito yung sinasabi ng Panginoon na parang unique talaga, amazing talaga ang Panginoon sa mga buhay natin. Kasi lagi siyang may ginagawa sa ating mga buhay. Ang sabi nga, joy, maintaining deep, abiding happiness in Christ, even when circumstances are difficult. True joy is independent of external situation and esteem from knowing and trusting in God. Kaya napakasarap maglingkod sa Panginoon. Kahit na dumadaan ka sa mga problemang medyo kahintik-hintik na mga problema, pero pag may saya ka sa puso, iba ito. Iba yung joy na binibigay ng ating Panginoon sa atin. Ito yung kagalakan na hindi kayang tumbasan ng sanlibutan. Kaya iba yung pag ang joy na binigay ng Panginoon. Talaga masabi ko na the best talaga ito. Yung joy na galing sa mismo sa inner natin, inner man talaga. Hindi lang yung joy na panlabastang. Bagus yung panloob talaga na kasiyahan na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Okay? At ang number 3 is peace. Ibig sabihin ng peace is kapayapaan. Hindi yung isda ha? Baka sabihin baka ang sinasabi yung kapayapaan. Kailangan talaga is mapayapa ka. Ang tao kasi walang ganong problema, talagang payapa ang utak, ang sarap ang tulog. Naniniwala kayo? Pag ikaw ay payapa, wala kang ganong iniisip, ang tulog mo, masarap yan. Baka isipin mo na kain ka ng kanin ng baboy, kaya ang sarap ang tulog mo. Ibig sabihin payapa at payapa ka. Kaya sige lang kung minsan ay dumating yung time. Kaya nga sabi nila, kung minsan magpahinga ka rin. Kasi pag sobrang loaded ang utak mo, hindi ka makakatulog. Kasi nga nai-stress ka. Pahinga pag may time. Kailangan ng katawan natin ang pahinga. Ako talaga pag pagod matulog talaga ako. Kaya sabi ko sa asawa ko, patulog ko kahit ako ay pagod kasi minsan ba yung katawan ay hindi mo talaga kaya. Parang inaantok ka talaga. Tulog ako yan. Bahala sila dyan. Basta matulog tayo. Dahil nga kailangan ng ating katawan ang pahinga talaga. Kaya nga sabi nga rito, face trusting God in uncertainty rather than giving into the anxiety. When life feels chaotic, peace is the anchor that holds us steady. Ito yung pinaka-anchor natin, pinaka-angkla natin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Basta yung kapayapaan na ibinigay na sa atin ng Panginoon, ibang klaseng kapayapaan yan. Payapa ka, wala kang ganong isipin. Kahit ang gano'n mang kalaki ang balod, tulog ka lang. Nalala si Jesus na parang malulunod na yung bangka, tulog pa rin siya. Ang sabi niya, ang liit naman ng pananampalataya nyo, hindi nyo kasi ginagamit. Kaya ganoon Sige lang, basta payapa ka, may tiwala ka sa Panginoon, payapa ang isip mo.
Kahit na sa tingin mo ay parang critical ng situation, pero pag may Panginoon ka, payapa pa ka pa rin. Dahil nga may Diyos kang pinagkakatiwalaan. Okay, at saka ang number, ilan na ba yung kanina? 4 is patience. Ano yung patience sa Tagalog? Nakalimutan ko. Ang patience ba ay, ano nga? Oh. Kaya ba minsan nagkapagpahensya rin? Ay paano pag kinuha yung kan mo? Kaya minsan may mga bagay kasi na yung pahensya natin is napakaliit lang. Para ba ang liit ng pahensya mo? Kunting kalabit na sa'yo, galit ka na. Kunting sulyap lang sa'yo, galit ka na. Ang liit ng ating pahensya. Kasi gusto ng Panginoon talaga, yung pahensya natin talaga is mahaba baga. Kasi nga pag may ang pahensya mo, mahirap din. Kaya sabi rito, saan yan? Patience enduring trials without complaining, knowing God is in control. This is especially evident in moments of frustration or when dealing with difficult people. Napakahirap talaga yung mga tao na mahirap mong intindihin. Napakahirap yan. Yung pahensya mo talaga para bang kahit anong sabi mo sa kanya, ayaw pa rin maniwala. Kahit anong sabi mo sa kanya, ayaw pa rin tumigil. Iniisip mo parang kinukulit ka pa rin. Naalala niyo minsan na parang kinukulit ka. Dito kasi masubok ang pahensya mo eh. Sobrang kulit ba? Mainis at mainis ka talaga. Lalo pag mahina ang pahensya mo. Pero gayon pa man, si Lord kasi may sinasabi sa kanyang salita na kailangan talaga gawin natin ito. Ang sabi nga rito, enduring trials without complaining, knowing God is in control. Magtiwala sa Panginoon na siya naman ang may control ng lahat ng bagay. Kaya naman i-control ang lahat ng bagay eh. Basta alam mo at kilala mo na kaya i-control ang lahat ng bagay. This is especially evident in moments of frustration or when dealing with difficult people. Dito magagamit ang ating pahensya. Kung sino ka talaga, kung may Panginoon ka talaga. Kasi nga dito masusubok kung talagang mayroon kang fruit of the Holy Spirit sa buhay mo. Kasi pag wala pa, magagalit ka talaga. Pero may Panginoon ka, easy ka lang, hayahay ka lang. Para bang malumanay ka lang. Kasi alam niyo po, ang tao kasing professional ko no, hindi yan basta-basta gumagawa ng bagay na hindi niya pinag-iisipan. Tama ba ako? Bago niya kasi ito gagawin isang bagay na yan, pinapag-aralan muna niya, tinitingnan muna niya kung anong mangyayari. Kaya nga, ang sabi nga ng mga magulang noong panahon, bago ka kung mag-asawa, isipin mo makapitong beses. Sabi nila, isipin mo makapito bago mo gagawin ang bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Bakit makapito? Kasi nga, ini-expect mo kung ano talaga ang posibleng mangyayari sa buhay mo. Ganun sa buhay natin, pag ikaw ay anak ng Panginoon, ang control kasi ng Lord sa iyo eh. Hindi ka basta-basta nagagalit, hindi ka basta-basta gumaganti. Dahil nga, yung Holy Spirit ng Lord, ito yung kumukontrol sa iyo. Ito yung nagko-cover sa iyo. Kaya hindi ka maano. Dahil si Lord mismo ang kumukover up sa iyo. Kaya lahat ng bagay is nagiging panatag sa iyo. Kasi nga, andun yung Holy Spirit ng Lord sa buhay natin. Kaya nga pag may Holy Spirit ka ng Lord, wala kang dapat na ikakatakot. Kasi nga lahat, control ng ating Panginoon. Dahil isa naman lahat ang may gawa, kaya isa naman ang lahat ang may control. Ganoon naman talaga eh. Kung ang Panginoon, kasi nga, ang sabi ng Lord, ako ang Diyos ng mga Diyos, lahat nasa sa akin. Ako ang gumawa ng lahat. Ibig sabihin, siya ang may control. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, si Lord ang may control nan. Ang mahalaga, sumunod lang tayo sa kung anong gustong mangyari sa ating mga buhay at kung anong pinapagawa ng Panginoon sa buhay natin. Yan po pinakamaganda sa buhay natin. Okay, at ang kasunod ay kindness. Kapayapaan, katyagaan, kabaitan. Kayo ba mabait? Ang tanong ko sa inyo, sino mabait dito? Nang mabigyan naman lang ako ng pera. Oh, tama ba yun? Okay ba? Ang sabi niya, sobrang bait yan. Ang mabait is okay rin. May dalawang klaseng mabait eh. Asa, mabait. Hello, sino mabait dito? Mabait ko na siya. Suntukan nga natin kung mabait. Joke lang ha? Joke lang yan. Alam niyo po, yung tao, masusubok mo talaga kung mabait. Kailangan may trial. Di ba? Hindi mo masasabing mabaitan kung walang trial. Kasi nga,
Ganun si Satan eh. Sige nga, kung talagang yung anak mong si Job ay matibay, subukan natin. Di ba? Inahamon pa yan si Jesus. Sige nga, Lord, kung talagang tapat yung lingkod mong si Job, subukan nga natin. Ganun ang kaaway eh. Talagang gusto niya talaga may action talaga. Ayaw niya talaga yung tahimik lang baga. Sige nga, kung talagang mabait ka, subukan nga natin. Dito makikita ang mabaitan mo. Dito yung gumagana ang sinasabi ng Lord na pag sinuntong ka sa kaliwa, iharap mo yung kaliwa. Ay paano pag naubos sa gipin? Grabe. Grabe na. Pero ganyan naman sa buhay na talaga natin, iba kasi ang sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. Lahat kasi is in control yan eh. Kaya ng Lord, i-control ang lahat ng bagay. Basta sa buhay natin, kailangan makikita ito sa atin bilang patunay na yung fruit of the Holy Spirit is sumasa atin nun. Ganoon naman talagang gusto mangyari ng Panginoon sa buhay natin. Okay? At kindness, yung kabaitan kanina. At saka yung goodness. Kindness, goodness. Okay? Standing up for what is right, even when it's unpopular. Goodness is actively seeking to reflect the moral character of God in every decision. Goodness. Kailangan talaga sa buhay natin, ano ba yung goodness ka na? Yung kabaitan ba yun? Yung kabutihan. Kailangan manatili yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kailangan mag-active siya sa buhay natin. Yun pong gusto na mangyari ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, goodness is standing up for what is right, even when it's unpopular. Goodness is actively seeking to reflect the moral character of God in every decision. Kailangan talaga yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay is makikita sa atin. Kung si Lord is mabuti, dapat magiging mabuti din tayo. Yun ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Na ano man ang ginagawa sa'yo ng mga taong masama, kailangan mabuti pa rin ang balik mo. Pwede ba yun? Na kahit ginagawan ka ng masama, mabuti pa rin ang balik mo. Kaya nga, ang taong inaaway ka, pakamahalin mo ng todo. Balang araw, darating ang time na pag ang balik mo sa kanya is mabuti, mahihiya siya sa'yo. Tama ba? Subukan mo lang na ginagawan ka ng masama, tapos ang balik mo is mabuti. Balang araw, ma-realize na nagkamali pala ako. Iba pala ang pagkakilala ko sa'yo. At saka sa balang araw, mahihiya na rin siya sa'yo na hindi na siya gagawa ng anumang bagay dahil napatunayan niya na ikaw pala ay mabuting tao. Diba? May mga ganun eh. Na gusto ng Lord na patunayan talaga ikaw ay mabuti. Kasi pag mabuti ka talaga, anumang gawin, mabuti ka talaga kasi ganun ka na eh. Ganun talaga yung nature mo, hindi na pwedeng magbago. Kahit ganun talaga eh. Pag ikaw ay isang isda, hindi ka pwedeng ilipas sa takas kasi mamamatay ka. Doon ka lang talaga sa lugar na nababakay ka doon. Kaya ganun talaga sa buhay natin eh. May mga tao talagang kanya-kanyang tayong dinesign ng Panginoon. Kanya-kanyang ugali, kanya-kanyang pananaw, at kanya-kanyang pag-iisip. Hindi naman kasi lahat pare-parehas. Pero ang ibig sabihin ng Lord, kung ikaw man ay kamay, paa, siya pa rin ang ulo. Lahat pa rin ay gumagana. Ano ang gusto nang mangyari ng Panginoon sa buhay natin? Na huwag mong isipin ang buhay mo na, ganito lang kasi ako. Hindi. Si Lord kasi hindi siya ganon. Kahit sino ka man, kahit ano ka man, ang mahalaga, mahal ka ng Panginoon. At hindi siya tumitingin sa kung anong angat ng buhay mo. Tinitingnan ng Lord kung paano yung desire ng puso mo. At kung paano ka maglingkod sa ating Panginoon. Amen ba? Ito na tayo. Sumasunod na tayo. Kindness, goodness, faithfulness. Keeping commitments and staying devoted to God. Calling on your life, it means being dependable and trustworthy no matter the circumstances. Yung katapatan mo sa Panginoon dapat talaga is tapat ka talaga sa Lord. Ano man ang mangyayari sa buhay mo, dapat manatili kang tapat. Dahil pag tapat ka, magiging tapat din ang Panginoon sa buhay mo. Ganyan naman talaga eh. Kaya nga, ang katapatan kasi ibang usapan niya pagdating sa Panginoon. Na although na naka-encounter tayo ng mga bagay na hindi okay, pero pag nagiging tapat ka sa Panginoon, si Lord is magiging tapat din sa'yo. Ganun naman yan talaga. Kumbaga, alternate lang yan. Lahat ng ginagawa ng Panginoon, lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, tutumbasan din ng Lord yan. At ang napakaganda dito, ikaw rin mismo ang magbibenepisyo niyan balang araw. Patuloy lang sa Panginoon, huwag ka lang makalimot. Patuloy lang buhay. Tuloy-tuloy lang. Dahil hindi natin alam ang buhay natin.
Kasi nga, ang minimin po natin dito ay, yung buhay kasi natin, hindi natin hawak. Mas maganda na yung nakakasigurado tayo, na kung ano man ang mangyari sa atin, at least, alam natin na yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon is nagagawa natin habang tayo ay dito sa mundong ibabaw. Kaya nga, sabi rito, gentleness, faithfulness, sabi rito, keeping commitments and staying devoted to God. Ibig sabihin, staying devoted to God, doon lang tayo talaga manatili sa ating Panginoon at magiging devoted talaga tayo. Pag devoted ka talaga sa Panginoon, ibang kasi po yan. Ang prayer mo kasi, hindi niya basta-basta prayer eh. Talagang tuloy-tuloy ang prayer mo pag devoted ka sa Panginoon. Nalalayo mo yung mga ibang kwan, yung ibang sikta, yung ibang simbahan, lalo na yung RC. Devoted sila sa Panginoon nila. Kilala yung RC? Devoted yan. Manalangin ng alas 3, devoto daw, devoto sila. Talagang ang panalangin, matindi yan. Oh, nabigla ka dyan ng RC. Mas lalaw na kahit ano. Kaya nga sa buhay natin, pag nagiging devoted sa Panginoon, nagiging faithful tayo, magiging powerful ka. Tama ba? The more na dumidikit ka sa Panginoon, the more na lalo kang lumalapit sa Lord, the more na magkakaroon ka ng higit na kapangyarihan. At ano man ang hilingin mo sa Panginoon, napakadali niyang i-grant. Napakadali niya talagang gawin. Alam niyo po kung bakit? Dahil nag-invest ka na. Ibig sabihin, dahil may binigay ka sa Panginoon, dahil naglilingkod sa Panginoon, lahat ng hilingin mo sa Lord, pag okay ito sa ating Panginoon, talagang i-grant na yan. Hindi ka mahihirapan. Ganun po ang Panginoon sa buhay natin. Talagang tapat siya at kaya naman hindi siya nagkukulang sa ating mga buhay. Okay, asa kayong gentleness. Gentleness, responding with grace rather than anger in a moment of conflict. Gentleness does not mean weakness, but rather strength and under control. Gentleness. Ang gentleness, pagpipigil ba sa sarili? Tama, no? Kailangan talaga yung sarili natin, pigilin din natin minsan. Kasi pag hindi mo pinigilan ang sarili mo, mahirap din. Lalo na kung halimbawa ay yung puntahan mo isang bagay na sa tingin mo ay magiging ikakapahamak mo, wag mong ituloy. Pigilin mo rin. Kung bagay yung sinasabi mo sa iyong kapwa ay minsan ay parang pakiramdam mo hindi okay, wag mong ituloy. Pigilin mo dahil nga minsan nagkakaroon ito ng conflict, nagkakaroon ito ng problema. At balang araw, baka yung taong sinabihan mo ng ganon ay masaktan sa'yo. Di ba? Kailangan, napakalaga talaga yung ang tinatawag na gentleness. Ay, okay. Gentleness ba? Tama? Ha? Ang magiging mahinahon lang. Magiging mahinahon ka lang. Sa pagkasalita, mahinahon lang o masyadong buragwak baga. Alam niyo yung buragwak? Pabagsak mo magsalita, parang galit. Hindi tulad ng mga Ilocano. Ang Ilocano ba? Sino sa inyo ang pag Ilocano magsasabi, napaka-gentle lang. Ang Ilocano, napaka-gentle magsalita. Pag sinabi niyang patayin ka, papatayin ka talaga. Napaka-kanya ang salita niya, napakalamaya lang. Pero galit na pala yun. Galit na pala sila. May nag-uusap ako yung dati kong katrabaho. Sabi niya, pre, sa Ilocano, grabe sila magsalita. Napakadahan. Pero pag sinabi, patayin ka talaga. Ganoon sila. Pero ang salita niya, para mag hindi ba galit? Sa atin kasi paggalit eh. Para mapabagsak baka, wala bang kwan sa sarili. Yung hindi ba ka mahinahon? Magtatanong ka lang, akala mo may kaaway na. Magsasagot na, akala mo may sinong kalaban. Para bang may mga taong ang salita baga ay para bang walang pambaga ay hindi ba ka mahinahon. Siguro, ganoon naman talaga ang buwis nila. May mga, ang buwis kasi hindi mo talaga masabi. Pero may mga tao kasi kaya nilang pigilin, yung mahinahon lang. Mahinahon sa pagkasalita. Kasi pag sobrang malakas, hindi mo marinig, hindi kayo magkakaintindihan. Tama ba? Mahinahon lang. Kasi ang taong galit, pag ikaw ay mahinahon, madali mawala yung galit niya. Mahinahon lang salita. Mahinahon, tahimik lang tayo, dandahan lang. At mas madaling mo unawaan. Pero kung halimbawa, galit ng asya, galit ka pa, hindi kayo magkakaintindihan, mas lalo kayong magkaawa lang. Hinahon lang, kumbaga, sige, kumbaga marunong kang maghinahon lang. Ganun sa buhay natin, mahinahon lang tayo. Na kaya natin i-control ang lahat ng bagay. Yun po gusto mangyari ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At saka yung self-control last, yung pagpipigil sa atin sa sarili. Pigilan mo yung sarili mo. Huwag mong ituloy yan. Ang sabi ni Duterte, huwag mong gawin yan. Mapapahamak ang buhay mo. Kasi pag tinuloy mo talaga yan, mapapahamak talaga ang
buhay natin. Pag sa tingin mo ay parang magkakasala ka na, huwag mong ituloy. Kasi nga, baka lumayo sa iyo yung Holy Spirit ng Lord at ayaw ka nang katagpuin pa. Ganun sa buhay talaga natin, napaganda talaga tayong paminsan-minsan ay magkaroon tayo ng self-control. Pagpipigil sa ating sarili. Okay, dito na tayo. When we walk in the Spirit, these qualities naturally flow out of us. Not because we are perfect, but because the Holy Spirit is at work in us. Dahil nga yung Holy Spirit ang gumagawa sa atin. Kaya natin nagawa ang mga bagay nito. Alam niyo po kung bakit? Dahil may Holy Spirit na kumikilos sa ating mga buhay. Ito yung kumikilos sa atin eh. Pag ito kasing kumikilos sa atin, lahat kaya natin i-control. Pero pag wala ito, pag walang Holy Spirit ng Lord, hindi mo kayang control yan. Kasi nga, walang pumipigil sa'yo. Pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tinuruan tayo ng Lord. Ito na yung fruit of the Holy Spirit na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Kasi pag mayroon ka nito, ibig sabihin, talagang totoong nakatanggap ka na sa ating Panginoon. Yung Holy Spirit na yan. Yan po yung katunayan na talagang ikaw ay totoong naglilingkod sa ating Panginoon. Ayan, sabi rito, the key to bearing spiritual fruit, ito yung the key, yung susi baga na kung paano natin mabearing ang spiritual fruit. Ito yan. Sabi rito, si Eric, ito yung isang tao na sabi niya, Eric Gilmore, remind us that the Spirit is not a to-do list, it's a he is less. In other words, this attribute describe who Jesus is. As we draw close to Him, His nature become our nature. Gusto niyo yung nature ng Panginoon is magiging nature natin. Kaya nga sinabi niya doon sa Genesis gawin natin kawangis ang tao. Diba? Gawin natin siyang kawangis natin. Ito yung sinasabi ng Lord ng Christ-likeness, yung tinatawag na Christ-likeness, na gusto kasi ng Panginoon na kung ano siya, magiging ganun ka rin. Na kung anong mayroon siyang ugali, dapat ma-adapt mo rin dahil ikaw ay anak ng Lord. Kasi kung wala kang ganitong fruit of the Spirit, napakahirap mong sabihin ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Naghirap mong sabihin ikaw nag-honor sa Lord. Kung kahit ni isang espiritu dito ay wala ikaw. Di ba? Kailangan mayroon ka. Ano bang mayroon ka dyan? Kahit yung pagmamahal, kahit ilan lang dyan, kailangan may makikita sa atin. Kasi pag wala, ayan po yung katunayan na talagang wala talaga sa iyo ang Holy Spirit ng ating Panginoon. Kaya napakahirap po yan pag sa sitwasyon ng ganon. Kailangan mayroon tayo. Dahil sabi rito, okay. As we draw close to Him, He is nature become our nature. Say, ang sabi sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, ang sabi rito, if you remain in me and I in you, you will bear much fruit. The key is abiding in Christ. Ang sabi ng Lord, kung manatili kayo sa akin at ang salita ko manatili sa inyo, hingin nyo ang inyong maibigan at ito'y aking ipagkaloob sa inyo. Kaya kailangan talaga is manatili sa atin yung fruit nito sa ating mga buhay. Dahil pag hindi ito napanatili sa ating mga buhay, maaaring hiwalay tayo sa ating Panginoon. Kasi nga, ang sabi ng Lord na, ako ang tunay na puno ng ubas, kayong aking mga sanga. Tayo talaga ang mga sanga niya. Kailangan talaga, pag si Lord kung tayo ang mga sanga niya, pag siya ang tunay na puno, dapat talaga tayo is magbunga. Ano ba yung mga bunga natin dyan? Baka ni isa dyan, wala tayong bunga. Wala ba lang tayong pagmamahal sa kapwa? Wala ba lang tayong ganito ganon? Hindi ba lang natin sinasabi yung word ng Panginoon sa ibang tao? Ibig sabihin nun, hindi ka totally namumunga. Baka nakakunik ka nga, pero hindi asin totally nakakunik. Baka time will come, dumating yung point na sabi sa'yo ng Panginoon, nakasaan na yung bunga mo. Bakit wala pa rin, di ba? Kaya sa buhay na talaga natin, lagi sinasabi ng Panginoon na kailangan magkaroon talaga ng katuparan sa ating mga buhay. Yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya naman ang mangyayari sa buhay natin, lagi mong tandaan, patuloy tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong magbago. Kasi kapag tayo ay nagbago, tayo din ang talo. Si Lord kasi hindi na magbabago yan. Diyos na talaga siya. Dapat talaga tayo ang magbago. Ano man ang gawin natin, hindi si Lord lugi sa atin. Tayo ang magiging lugi. Pag hindi tayo nagpatuloy sa ating Panginoon. Kasi nga, sabi ng Lord, kayo mismo ang lumapit sa akin. Hindi mismo si Lord ang nalapit sa inyo. Ikaw mismo ang gumawa. Hindi naman pwede na si Lord ang gagawa para sa iyo Gumawa ka para sa Panginoon. Kasi pag nakita ng Lord na gumagawa ka para sa Kanya, dito siya matutuwa sa buhay mo. At gagawin niya yung mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay mo. Yun po pinakamaganda sa atin.
Kaya nga, sige na, dito tayo. Ang sabi nito, this is where many Christians struggle, mistakenly believing that bearing fruit is about effort rather than surrender. The truth is the more we focus on abiding in Jesus, the more we will see the Holy Spirit naturally producing His fruit in us. It's not about behavior modification but about transformation from the inside out. Ito yung sinasabi ng Panginoon, kailangan magkaroon talaga tayo ng transformation. Na dati ikaw hindi marunong magpatawad, na dati hindi ka marunong magmahal, na dati wala kang kabaitan, ngayon nagkakaroon ka na. Dahil mismo yung salita ng Lord is magmamanifest sa'yo. Gusto niyo magmamanifest sa'yo yung salita ng Panginoon na babaguhin ka talaga niya sa buhay mo. Kasi minsan ayaw natin magbago eh. Kahit ang dami nating napakinggang salita, wala pa rin epekto. Bakit kaya? Baka hindi ka manifest. Baka makapal ka. Ganoon na naman. Minsan hindi ba dyan natablan? May mga tao kasing kahit anong sabi mo sa kanila, hindi matablan. Kasi nga, hindi siya manifest, siya ay makapal. Di ba? Subukan mo yung balat na sobrang kapal. Kahit anong kurot mo yan, hindi yan makakaramdam. Alam niyo ba bakit? Kasi manhid siya. Di ba? Pero subukan mo yung mag-manifest sa atin ang Panginoon. Kunting pan lang gentle na nararamdaman na talaga natin. Di ba? Nakakaramdaman kaya, ay, masakit yun ah. Ibig sabihin, nakakaramdam ka. Ibig sabihin, magbabago ka. Huwag ka mag-alala, malapit na tayo. Okay, dito tayo. Minsan nagluloko lang sa phone. Okay. Dito na tayo. Ang sabi rito, the more we will see the Holy Spirit naturally producing His fruit in us, it is not about behavior modification, but about transformation from inside. Why this matter in every life? Why this matters in everyday life? Itong tanong. Walking the Spirit is not just about personal holiness. Yung sinasabi ko sa inyo, walking the Spirit is not just about personal holiness. It impacts how our interact with the world. When people say the fruit of the Spirit in us, they say a reflection of Christ. Love, joy, peace, make a difference in families, workplace, and communities, kindness, and communities, gentleness, open hearts, and hope for the gospel, self-control, and patience demonstrate godly character in difficult situation. Kailangan may kita talaga sa atin yung godly character. Na kung humarap ka man sa mga matinding pagsubok sa buhay, andun pa rin yung godly character. Ito yung magandang tanong, ito yung pinakamagandang dapat nating isipin. Pag humarap ka sa sitwasyon na medyo critical, ito yung paalala ko sa inyo. Pag medyo ang sitwasyon baga is grabe ka critical na, kung baga ay critical na sitwasyon. Pag humarap ka sa tingin mo ay parang malabo ng umahon pa, ito yung pinakamaganda. Ano kaya ang gagawin ni Lord pag siya sa sitwasyon ko? Diba? Ano kaya ang gagawin ng Panginoon kung siya ang sitwasyon ng ganito? Diba? Kasi pag napapaisip ka, simple lang sa kanya yun eh. Sir, kasi simple lang. Na kayang gawin ng Lord yung mga bagay na akala mo imposible. Sa Lord kasi is posible. Kasi wala pa siyang bagay na hindi niya ginawa. Lahat is ginawa niyang perfect. Kaya, pag dumating ka sa sitwasyon ng ganito, kaya ng Lord na pigilin ang lahat. Kasi sa Panginoon kasi siya ang God's in control eh. Kaya niyang harangan ang lahat at kaya niyang pigilin ang lahat. Kaya wala kang dapat na ikatakot doon. Kaya niyang harapin ang lahat ng hamon mo sa buhay. Kaya niyang ipakita sa iyo na siya ay tapat. No matter na anuman ang mangyayari sa buhay mo. Kaya nga, ito yung pinaka-final thoughts natin na dapat nating isipin. The fruit of the Spirit is the mark of a life surrender to God. Tandaan ko niyo pa. The fruit of the Spirit is the mark of a life surrender to God. It is the evidence that we are walking in the Spirit, not in our own strength. Kasi minsan, akala mo kasi lumalakad sa sarili mong lakas. Hindi. Tayo lumalakad dahil sa ating banal na Espiritu ng ating Panginoon. Okay. And as we yield to the Spirit work, we find that love, joy, peace, and all other fruit naturally grow in our lives.
So the next time you find yourself striving to be better, take a step back instead of trying harder. Ask the Holy Spirit to cultivate His fruit in you. As you do, you will see a transformation that is not just your life will become a testimony of God's power at work within you. Walking in the Spirit is not about perfection. It's about progress. It's about yielding, trusting, and letting God shape us into the image of Christ. Let's commit to walking in the Spirit daily and allowing Him to bear much fruit in our lives. Dapat ganun talaga. Na kailangan talaga mamunga pa yung mga fruit sa ating mga buhay. Kung nakikita mo dyan ay dalawa pa lang mayroon ikaw, i-discern mo pa yung iba. Kasi baka sa 9% na yan ng Holy Spirit, ang sayo ay 2, 3, 4. I-discern mo pa yung iba na magkakaroon ka rin. Hingin mo sa Panginoon na magkakaroon ka rin. Dahil nga sabi nga rito, walking in the Spirit is not about perfection. It is about progress. Kailangan talaga magkaroon ka ng progress. Kailangan ituloy-tuloy mo lang. Kasi nga napakalaga yung nagpa-progress ka eh. Ibig sabihin tuloy-tuloy po yan. At saka ang maganda doon, ikaw ay nagpapatianod at nagtitiwala sa ating Panginoon na kaya niyang gumawa ng lahat ng bagay na gusto niyang gawin sa buhay natin. Amen po ba? Kaya nga, pag may fruit ka ng Holy Spirit, alagaan mo ito mga kapatid. Dahil fruit lang ito eh. Minsan ang fruit nalalaglag din yan. Pag hindi ka marunong mag-alaga dyan, mawawala yan dahil fruit nga siya. Ibig sabihin, may posibilidad din niyang mawala pag hindi ka marunong mag-alaga. Tama ba? Saka yung fruit na yan, kinakain yan. Naniniwala ba kayo na yung pag-ibig is talagang dumadami din yan? Pag marunong ka magmahal, ang sabi lang doon sa John, love one another and love another one. Diba? Pag nagmahal ka, magmahal ka pa rin ng iba. Hindi patungkol sa patungkol ito sa mga about spiritual thing. Na pag tinanggap mo si Lord, pag minahal mo ang Panginoon, mamahalin mo yung kanyang mahal din. Ganoon man talaga sa buhay eh. Pag tinanggap mo si Lord, yung mga taong mahal niya, dapat mahalin mo rin. Dahil gusto ng Panginoon lahat is makakilala at makatangkap sa Kanya. Dahil pag hindi natin nagawa yung pinabagawa ng Panginoon sa atin, mahihirapan tayo mag-progress kasi nga, hindi natin alam yung mga procedure o mga proseso sa buhay kung paano natin palakasin yung sinasabi ng ating Panginoon. Basta ang mahalaga, tayo po ay nag-aabay sa salita ng Panginoon. Mag-abay lang tayo, sundin lang natin yung sinasabi ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi kung alam mo yung pattern, kung alam mo yung proseso, madali mo itong masundan. Sa lahat ng bagay, dapat alam mo yung process. Kasi pag alam mo yung process, ito pala ito. Ganito pala siya. Para magawa mo ng tama. Kasi pag hindi mo alam yung process, mahirapan ka mag-progress. Kailangan alam mo yung process para ikaw ay mag-progress. Kasi pag hindi, mahirap ka mag-transform. Hindi ka pwede mag-transform pag hindi mo alam ang mga bagay na yon. Mag-transform ka lang kung alam mo mga bagay na yon na pwede rin mangyari sa buhay natin. Ang tanong ko sa inyo ay ganito. Sa fruit of the Holy Spirit, ilan kayo mayroon dyan? Maaring 1, maaring 2, maaring 3, o maaring 4. Depende po yan. Kayo mismo ang nakakalam sa inyong mga sarili. Tama ba ko? Kayo mismo ang nakakalam. At sa mga bagay na wala, sa mga taong wala pang ganito, hingin nyo sa Panginoon na magkaroon kayo. Dahil ang sabi niya sa kanyang salita, ano man ang iyong hingin sa aking pangalan, ito ay aking ipagkakaloob sa inyo. Basta kung ang desire mo talaga ay maranasan mong ganong bagay, hingin mo sa Panginoon dahil ang Panginoon po is handang magbigay ng mga bagay. Ang sabi nga kay Santiago, na kung wala kang talino, humingi ka sa Panginoon, ikaw ay bibigyan niya. Dahil ang Diyos po ay hindi siya nanunumbat. Lahat ng binibigay niya, walang kalakip na sumbat po yan. Totoo siya po nagbigay sa atin. At ang kagandahan sa Panginoon na ang lahat is inihanda niyang the best para sa'yo. Ipiniprepare niya ang lahat na ibigay na the best para sa'yo. Na para pag natanggap mo ito, masabi ka, wow, ito na pala yung kasagutan sa lahat ng aking mga hiniling sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya lakasan niyo yung loob, huwag kayong mga manghina. Kasi minsan, ang nangyayari sa inyo, para kayong nanghihina eh. Diba? May power naman kayo ah. Saan yung power? I-ignite natin yung power na galing sa Panginoon, yung Holy Spirit baga. Kaya nga, yung kanta natin kanina, come Holy Spirit, fill in me now. Kasi minsan yung power nyo, iniisip nyo, mga kilikili power nyo eh. Huwag ganon. Huwag ganon. Isipin natin na magawa natin ang lahat sa ating Panginoon. Hingin natin ang Holy Spirit ng Lord na
Yung kanta kanya na maganda yon, yung Come Holy Spirit, Dwell in Me Now. Kasi minsan ang layo kasi ng Holy Spirit sa atin kasi nga wala tayong love, wala tayong joy, wala tayong patience, wala tayong kindness, wala tayong goodness, wala tayong faith, wala tayong gentleness, saka wala tayong self-control. Pag wala ka niyan, lalapitan ka ng Holy Spirit? Hindi. Kaya minsan ang labo talaga. Sobrang labo para bang tubig na gumaling sa baha, na sobrang labo, hindi ka makita. Kaya minsan ang hirap din. Ang hirap din magpuri sa Panginoon dahil nga hindi bago ka maglilingkod ka sa Panginoon, bago ka kagalit. Paano magbabago yung Holy Spirit ng Lord? Ang dami mong iniisip ng mga negative things. Paano magbaba ang Holy Spirit ng Lord sa'yo? Paano magkilos ang Holy Spirit ng Lord sa'yo? Wala. Kasi nga, mismo ang sarili mo is struggle. Di ba? Kaya napakalaga sa buhay natin na bago tayo humarap sa Panginoon, kailangan ang sarili mo preparado. Tama ba? Bago humarap ka sa bakbakan, kailangan nakaprepare ka. Kasi pag hindi ka nakaprepara, ikaw ang mahuhuli sa laban. Pagharap mo sa Panginoon sa umaga pa lang, dapat ready ka na. Lalo sa worship, dapat pagharap mo sa Panginoon, Lord, I'm ready na. I'm ready na talaga na humarap sa iyo. Kasi minsan nakakalimutan natin eh. Na ano ba talaga yung pinapriority natin sa buhay? Minsan nakakalimutan natin eh. Ako ba, Lord, is okay sa iyo? Minsan i-check din natin ating mga sarili, baka hindi tayo okay sa Panginoon. Kaya minsan, ang layo talaga ng Holy Spirit sa atin. Para bang ayaw ng kumilos sa atin. Kasi nga, ang daming problema sa puso natin. Ang struggle kasi, minsan matinding problema yan, nag-struggle ka. Kaya ang Holy Spirit ng Lord hindi makakagawa-gawa sa buhay natin. Amen ba? Tandaan nyo na ang lahat ng ginagawa natin ng paglilingkod sa Panginoon, hindi ito kawalan para sa atin. Ito ay benepisyo pa nga na para mas lalo tayong lumakas sa ating Panginoon. Patuloy lang sa buhay at saka tandaan nyo lagi na paglilingkod sa Panginoon, ito yung pinakamagandang choice natin. Dahil alam nyo kung bakit? Dahil mahal tayo ng Panginoon at siya lamang ang ating Panginoon. Ibig sabihin nun, marapat lamang natin siyang purihin at sambahin dahil sa yung ating Diyos na buhay na handang umalalay sa oras ng ating mga pangangailangan. Mga kapatid, kung may desire ka pa sa Panginoon na gusto mong dagdagan yung fruit of Holy Spirit sa buhay mo, hingin mo sa Panginoon. Napakagandang bagay ito para mas lalo kang mag-inay sa ating Panginoon. Nihanda nyo yung mga puso at isipan. Alam ko God will doing something. Salamat Holy Spirit sa mga ito, Lord God. Salamat Lord sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na nagsalita sa mga buhay, Panginoon. Holy Spirit, we thank you, Lord God, sapagkat patuloy kang may gagawin at gagawin sa aming mga buhay, Lord. Tulungan mo kayo, Panginoon, na ma-achieve namin, Lord God, yung fruit of the Holy Spirit na nais mo sa buhay namin, Panginoon.
Dahil ikaw lamang ang Diyos na makakagawa ng lahat ng kayong mga dinidesire, Panginoon, sa iyong mga buhay. Tulungan mo kayo, Panginoon, sumunod sa iyong mga layunin at tuntunin sa buhay, Lord God. At salamat, Panginoon, sapagkat tuloy ikaw ang Diyos na patuloy na gumagawa ng mga bagay na bago sa iyong mga buhay, Lord God. Tulungan mo kami na magiging malakas at tulungan mo kayo, Panginoon, na gumawa ng mga bagay na ikakabuti ayon po sa inyong mga kalooban, Lord God. Kaya, Lord, sa umagang ito, maraming salamat, Panginoon, sa iyong gagawin at higit pang gagawin sa buhay ng bawat tao. Kaya sa iyo lamang po ang napakataas na papuri at pasalamat. At tanging pangalan na Jesus ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.